Finally, nakahiga na din nga dito sa aming napundar na bahay. Pagkatapos, nagluto na rin ako ng pakbet para sa pananghalian ng aming pamilya. Magandang araw! Last week nga ay nagpahinga muna ako sa social media. Buong linggo nga kami nag-camping noon kasama yung aking asawa at si Via. Narealize nga namin mag-asawa na ang sarap palang tumira sa tent. Yung wala kang masyadong iniisip na ari-arian. Anytime pwedeng andalhin at itayo kahit saan. Kaya naisipan nga namin mag-asawa na bumili na lang talaga ng sarili naming tent. Kaya sinet up nga namin ito agad. Pero sa point nga na ito ay tatransfer ko ito dito sa labas. Since madali lang din naman na iset up itong mag-isa dahil nga automatic. Kaya kahit wala si Mr. ay kaya ko naman siyang gawing mag-isa. Kaya hindi ko rin talaga pinagsisihan itong nabili naming tent. Malawak siya para sa amin at mataas. Pagkatapos ay mayroon nga 2 pinto at 2 bintana. Kaya kapag nasa mainit nga na lugar ay presko din talaga. At kapag ganito ngang malamig din ang panahon, ay ang sarap din tumambay sa loob dahil nga medyo mainit. Kaya kung mahilig nga kayo mag-camping gaya namin at kung magustuhan nyo yung ganitong tent, naglagay ako ng link dyan sa baba. Naalala ko tuloy yung isang kwento sa Biblia. Alam niyo ba, si Abraham at ang kanyang pamilya ay nakatira lang sa tent. Ayun nga sa utos ng Diyos sa kanya. Sa tent nga lang sila nakatira bilang tanda na hindi dito yung kanilang permanenteng tahanan. Dahil meron silang inaantay na pangako ng Diyos. Pero hindi ito ibig sabihin na sa tent na rin kami titira. At hindi rin ako nanghihikayat na wag na tayo magpundar ng mga bahay natin. Pero sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong paalahanan ng sarili ko. Ganon din ikaw na nanonood na wala talagang permanente sa mundong ito. Lahat ng nasa mundong ito ay lilipas. Sabi nga sa 2 Korinto 5:1, sapagkat nalalaman namin na kung ang ating bahay na tolda sa lupa ay masira, mayroon tayong gusali na mula sa Diyos, bahay na walang hanggan sa langit. Hindi ko minamasama ang paghangad na magkaroon ng sariling lupa at bahay kasi gusto ko rin yan. Pero sana masanga rin natin ang magkaroon ng tahanan sa langit. Kasi alam nyo ba, mapatent man yan o mapamansyon, basta nandito sa lupa ay parehong masisira. Pero ang tahanan na hinahanda ng Panginoong Hesus, yun yung pangwalang hanggan. Sa point nga na to ay panandalian ko munang tinigil ang pag-ayos ng aming higaan. Dahil nga magluluto muna ako ng aming pananghalian. Dito na rin nga ako nagsaing sa labas dahil nga naubusan din kami ng gas sa main stove. Pagkatapos ko nga magsaing ay hinanda ko na rin ang kawali para nga sa pagluto ng aming ulam. Bali magluluto din lang ako dito ng pakbet. Since matigas pa nga yung chicken dahil galing nga sa freezer, hinayaan ko na lang muna itong madry dito sa kawali. At nung natuyuan na nga ito, bago ko pa lang ito nilagay ng mantika at ginisa sa sibuyas, bawang at kamatis. Tinakpan ko muna saglit para nga mas maluto ng maigi yung karne. Pagkatapos nilagay ko na rin yung alamang para magkalasa na rin yung karne. At nung okay na nga, nilagay ko na itong kalabasa at kamote. Hinalo-halo at tinakpan ulit para nga mas mabilis lumambot. At nung medyo malambot na nga, bago ko palang sinama, ito pang ibang mga gulay pang pakbet. From time to time, hinahalo-halo ko lang ito para nga mabalance ang pagkalambot ng gulay. Nung medyo malambot na nga yung gulay, bago pa lang ako nag-add ng tubig. Dahil nga nakabili na rin ng gas para sa main stove, kaya sa loob ko na lang pinaprito yung tilapia. Natimplahan ko na rin pala ito, kaya antayin na lang natin itong lumambot. Habang nag-aantay, hinanda ko na rin itong aming mahihigaan mamaya. At tinulungan na rin nga ako dyan ni Via. Feel na feel din talaga ni Via yung aming camping at talagang naka-backpack pa. Maya-maya ngay, okay na rin itong aming ulam. Kaya solve na naman ang ating pananghalian. Sinet ko na rin nga agad yung table. At nilagay ko na rin nga yung pakbet dito. Okay na rin nga yung aming tilapia, kaya kain tayo. Sobrang thankful din nga ako sa Panginoon dahil kasama nga namin ngayon yung aking 3 kapatid. Nakapagbakasyon nga sila ngayon dito sa amin sa Benguet. Pagkatapos nga namin kumain, pinapasok ko na rin si Via dito sa loob ng tent para nga mapatulog ko na rin siya. Ew. Sobrang ganda talaga yung makikitang view dito sa loob ng tent. Kaya sa lahat ng ito, binabalik ko sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Okay, good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Again. Thank you for watching. Oh, Morty. Messy. Messy. Your hair is somewhat messy. Good night. Ayan lang for this video. Thank you for watching.